tinig ko'y pakikinggan ng kabila sa aking kawan, ako'y kanlang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napaningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at hindi nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina, ang anak at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin din natin ang ating katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, tayo pong lahat ngayon ay nagkakatipon bilang isang sambayanan sa pagdiriwang po ng banal na misa ngayong pong ika-20 linggo sa karaniwang panahon. At marahil, magandang simulan po natin ang ating pagninilay sa umagang ito sa isang simpleng katanungan lamang po. Gusto niyo po bang magkaroon ng magandang buhay? Pumalakpak nga po ang gustong magkaroon ng magandang buhay. Talaga ha? Yung iba talaga, sobra yung palakpak. Gustong-gustong magkaroon ng magandang buhay. At kapag sinabi natin magkaroon ng magandang buhay, marahil sinasabi din natin na tayo ay nakakaraos sa ating pang-araw-araw na buhay. Tama po ba? Yung walang may sakit, walang dinadalang problema, walang mabigat na suliranin. Marahil para sa ilan, yun ang tinatawag nating magandang buhay. Pero sino po sa inyo ang nag-aasam ng isang mabuting buhay? Sino po ang gustong magkaroon ng mabuting buhay? Yung iba, okay lang na maganda, wag lang mabuti. Ano? At kapag sinabi nating gusto nating magkaroon ng mabuting buhay, ibig sabihin, tayo ay nagsusumikap na sa lahat ng bagay na ginagawa natin sa pang-araw-araw, ito'y mabuti. Pero aminin naman natin o hindi, mga kapatid, may mga pagkakataon po na kung saan kapag pinipili nating maging mabuti at magpakabuti, may mga taong sumasalungat sa atin. Tama po ba? Di ba sa isang grupo ng mga magkakaibigan, may mga pagkakataon na ayaw nating isama yung ibang kaibigan natin. Bakit? Bait-baitan yan eh. Huwag nating isama yan. Banal-banalan yan. Killjoy yan. Huwag nating isama yan. Tama ba? Di ba may ganyan tayo minsan? Lalo kapag gagawa tayo, alam natin na gagawa tayo ng hindi maganda, huwag na nating isama yan. Chuchu yan. Sumbongero yan. Sumbongero yan. Mga kapatid,
Kung pinipili nating magkaroon ng mabuting buhay, tanggapin po natin na tayo ay haharap sa pag-uusig. Kung pinipili po natin maging mabuti sa ating buhay, tanggapin po natin na merong sasalungat sa atin. Kung pinipili po nating magkaroon ng mabuting buhay, tanggapin po natin na laging may oposisyon sa atin. Sa atin pong ibanghelyong napakinggan, tila ito po'y napakalaking kabalintunaan. Bakit? Dahil ano ang sinabi ng Panginoon? Sinabi ni Jesus sa ating ibanghelyo, sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi ang kanyang dala. Tandaan natin mga kapatid, naparito si Jesus sa lupa upang magdala ng kapayapaan. Pero bakit sinasabi ng Panginoon sa ating ibanghelyo, ang kanyang dala ay hindi kapayapaan, kundi pagkabahabahagi, pagkawatak-watak. Nagbigay pa nga siya ng halimbawa. Anong sabi niya? Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay magbabahagi. 3 laban sa 2, 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, ang biyenan na babae at manugang na babae. Ibig sabihin pala mga kapatid, kahit sa loob ng pamilya, pwedeng magkawatak-watak. Pero mga kapatid, ano ang tinuturo sa atin ng Panginoon? Kung naninindigan tayo sa tama, may mga taong sasalungat sa atin. Pero mga kapatid, magandang tanungin din po ito. May sumasalungat pa ba sa buhay nating mabuti? Kasi kapag wala na pong sumasalungat sa buhay natin na mabuti, mag-isip-isip din tayo kung yung mga bagay na pinaninindigan po ba natin, mabuti din at tama. Yun po yung unang bagay na magandang mapagnilayan sa araw na ito, na ang paninindigan sa mabuti at tama ay paninindigan kay Jesus. Ang paninindigan kay Jesus ay paninindigan din sa paggawa ng mabuti at tama. Naniniwala po ako, karamihan po sa atin dito ay deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Tama po ba? At kung kayo po ay deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, pinaninindigan niyo po ba si Jesus? Parang mahina. Pinaninindigan niyo po ba si Jesus? Kung pinaninindigan niyo po si Jesus, naninindigan po ba kayo sa tama? Talaga lang ha? Naninindigan po ba kayo sa mabuti? Sana po. Dahil ang paninindigan sa Panginoon ay paninindigan sa pagiging mabuti at tama. Pangalawang bagay, mga kapatid, na magandang mapagnilayan. Marunong pa po ba tayong magtama ng iba? Sa panahon po natin ngayon, para tila napakahirap magtama ng iba. Bakit? Dahil kapag nagtama ka ng iba, ang tingin sa iyo ng iba, hindi maganda. You become unpopular. Kaya nga, minsan, kahit sa isang grupo, alam na nga nating mali ang ginagawa dahil ayaw natin na tayo ay masaktan. Ayaw natin na tayo ay mahirapan. Anong sasabihin natin? Pabayaan na yan. Hindi na lang ako magsasalita. Tama po ba? May mga magulang po ba na nandito? Ang mga magulang po ba na nandito, tinatama niyo pa po ba ang inyong mga anak? Sinasabihan niyo pa po ba yung mga anak na, o anak, huwag kang uuwi ng hating gabi ha?
Sinasabihan niyo pa po ba? O hindi na? Bakit? Kasi kayo mismo, madaling araw nang umuwi. Anak, bawal manigarilyo ha, bawal mag-vape. Sinasabihan pa niyo po ba yung mga anak niyo? O hindi na? Kasi kayo mismo, hindi niyo magampanan yung mga bagay na ipinagbabawal niyo sa inyong mga anak. O anak, bawal magsugal ha. Pero ikaw, maghapon kang nakipagsugalan sa inyong kapitbahay. Minsan kasi mga kapatid, ang pagsasabi ng totoo, mahirap kung tayo din ay hindi nagpapakatotoo sa ating mga puso. You must be authentic first in your heart before you can correct others. Dapat alam mo sa sarili mo na nagsusumikap kang magpakabuti at gumawa ng tama. At doon magkakaroon ka ng kakayanang itama ang pagkakamali ng iba. Ang pagkukonsenti ng mali ay pagsang-ayon sa mali. Uulitin ko ha. Ang pagkonsenti sa mali ay pagsang-ayon sa mali. Pwede na yan. Okay lang yan. Pero hindi mga kapatid, ang namumuhay kay Kristo, namumuhay lagi ng tama. Ang kulang sa mundo natin ngayon, maraming takot. Maraming may takot na magsalita kung ano ang tama. Pero mga kapatid, panawagan sa atin bilang Kristiyano at mga Katoliko na ang tama ay tama, ang mali ay mali. At kung ang tama ay tama, ibig sabihin, dapat nating itama ang pagkakamali ng iba. Nandito ho yung mga estudyante namin sa Nazarene Catholic School. Mga estudyante ko ho sila. Pinagsasabihan pa ba kayo ng mga magulang ninyo? Scripted ho yan eh. Pinractice ko ho yan. Pinagsasabihan pa ba kayo ng magulang ninyo? Magpasalamat kayo dahil tinatama at pinagsasabihan pa kayo. Dahil kapag hindi na po kayo tinama at pinagsabihan, magduda kayo. Dahil ang pagmamahal ng magulang, laging nagtatama. Ang pagmamahal ng isang magulang, laging tinatama ang pagkakamali ng anak. Dahil kapag kinukonsinti na kayo ng magulang ninyo sa mga mali na bagay na ginagawa ninyo, magtanong kayo, mahal pa ba ako ng magulang ko? Dahil kapag tinatama kayo at pinagsasabihan kayo, sinasabi ko sa inyo, nandoon ang pagmamahal. Dahil ang tunay na pagmamahal, nagtatama, hindi nangungunsinti. Kaya mga kapatid, sa patuloy po nating pagdiriwang ng banal na misa para sa araw na ito, tinatawagan tayo ng Panginoon na manindigan sa Kanya. At kasama sa paninindigan natin mga kapatid, sa mahal na pong Jesus Nazareno, ang pagsusumikap nating gumawa ng mabuti, ang magpakabuti at piliin ng kabutihan sa ating buhay. Ang paninindigan kay Jesus ay manindigan sa tama. Ang manindigan sa mahal na pong Jesus Nazareno ay manindigan sa kung ano ang mabuti. Amen.